Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa kakaibang mundo, sa gitna ng anino ng mga puno, mayroong mga kakaibang estrukturang bahay. Isang figure ang gumalaw ng napakabilis, sa ilang talon lamang ay nakapasok ito sa isang maliwanag na bahay. Ngunit ang nakakapangingilabot ay ang tanawin sa ibaba, walang katapusang tuyong asul na bangkay ng mga goblin ang nakasabit sa malalaking buto. Kung nakita ito ni Lin Tian, tiyak na matatakot siya. Sa harap ng isang bahay, tumigil ang elf girl, ito ang prinsesa ng elf tribe, si Kasana. Nang makita siya ng isang elf guard, natuwa itong makita siyang bumalik. Ngunit hindi pinansin ni Kasana ang guard. Pumasok siya sa loob ng bahay, at kahit binalaan siya ng guard na huwag pumasok, hindi ito nagpaawat. Sinabi niyang mayroon siyang mahalagang balita para sa kanyang ina. Binuksan niya ang pinto at dali-daling pumasok. Inay, may mahalaga akong balitang sasabihin. Ngunit ang nakita niya sa loob ay nagpagulo sa kanyang isipan. Bagamat kilala ang mga elf bilang isang marangal na lahi na may matatapang na mandirigma, narito ang isang promiscuous na elf, nakadisplay ang kanyang buong dibdib sa suot na mapang-akit na damit, tumatanggap ng espesyal na atensyon mula sa dalawang lalaki. Namula si Kasana, humingi ng paumanhin, at sinabing may gagawin siya. Bago siya makalabas, narinig niya ang boses ng reyna. Iniutos niyang huminto si Kasana at tinanong kung ano ang mahalagang balitang dala nito. Agad na seryoso ang ekspresyon ni Kasana at inulit na may kakaibang aktibidad sa Goblin tribe sa kagubatan. Hindi interesado ang reyna at tinawag ang mga goblin na mababang uri, mahina, at maruming nilalang. Ngunit nagmadaling sinabi ni Kasana, nakakita ako ng mga labi ng isang oso sa Demon Forest. Lahat ay nginatngat, may mga palatandaan ng labanan at maraming bakas ng goblin sa lupa. Ang oso ay malamang pinatay ng mga goblin mula sa Demon Forest. Ang higanteng osong yun ang pinakamalakas na nilalang sa kagubatan. Hindi dapat ito magawa ng mga goblin. Lalong kinabahan si Kasana. Ilang araw lang ang nakalipas, nakita kong pinatay ng isang batang goblin ang leader ng tribo. Sa tingin ko may koneksyon ng pagkamatay ng oso sa goblin na yun. Nagulat ang reyna nang marinig ang tungkol sa bagong leader, ngunit hindi ito masyadong nag-alala. Ang nakakuha ng kanyang interes ay ang tumataas na bilang ng mga goblin. Pumalakpak ang reyna at inutusan ng mga lalaki na ipagpatuloy ang paglingkod sa kanya. Iniutos niya kay Kasana na manguna sa isang grupo para lipulin ang mga goblin. Sinabi niya na huwag patayin lahat, mag-iwan ng ilan na buhay. Hindi ito dahil sa kabutihan ng kanyang puso, kundi dahil gusto ng reyna na anihin ang puso ng mga nabubuhay na goblin upang makagawa ng isang tonic para sa mga lalaking elf sa kanyang tribo. Alam ni Kasana ang epekto ng potion na ito. Nang marinig ito, namula ang kanyang mukha. Dahil sa kasipagan ni Kasana, inalok siya ng reyna ng isang lalaki para sa gabing iyon. Tinanong pa siya kung mayroon siyang espesyal na kahilingan. Nagulat si Kasana at labis na naasiwa sa gantimpalang ito. Sinabi niyang may kailangan siyang asikasuhin ngayong gabi at mabilis na nagpaalam sa kanyang ina. Samantala, sa kampo ni Lin Tian, nag-uusap ang mga goblin. Nakalatag sa lupa ang mapa ng elf tribe na maingat na inimbestigahan ng mga tauhan ni Lin Tian. Binubuo ito ng 30 bahay na lahat ay matatagpuan sa mataas na lugar. Pinuri ni Lin Tian ang kanyang tauhan at nangakong bibigyan ito ng 2 elf na babae bilang gantimpala matapos masakop ang tribo. Inutusan niya ang lahat na maghanda ng mga sandatang bakal. Nang marinig ang gantimpala, ang goblin ay nasabik at agad na ipinaalam sa lahat ang utos. Ngunit hindi masaya si Lin Tian sa ideya ng pag-atake sa isa pang tribo. Sa mundong ito, lakas ang nagdidikta ng buhay. Kung hindi niya mapapatatag ang kanyang tribo, tiyak na sila'y mawawasak. Maingat na inanalisa ni Lin Tian ang sitwasyon. May 30 bahay sa nayon, at kung bawat isa ay may 2 elf, may kabuuang 60 elf. Dagdag pa ang 10 elf na nagbabantay sa minahan, mayroon silang humigit kumulang 70 katao. Simula nang mamatay ang kanilang leader, pinangunahan ni Lin Tian ang tribo sa paggawa ng mga armas at panghuhuli ng mga halimaw. Sa pamamagitan nito, umangat ang kakayahan ng mga goblin. Ang mga goblin na nasa ilalim ng pamumuno ni Lin Tian ay parang alon na dumaan sa kagubatan, pumapatay ng hindi mabilang na mga halimaw. Ang mga halimaw na ito, syempre, ay kinain ng mga goblin. Sa pagkain nila, nakakuha ang ilan ng bagong mga kakayahan tulad ng tusk attacks at kakayahang tumigas ang balat na parang bato, na nagdaragdag ng 15 puntos sa kanilang depensa. Mayroon ding mga kakayahan tulad ng silent movement at venom production. Hindi lahat ng goblin ay nagkakakayahan mula sa pagkain ng mga halimaw, pero lumakas ang kabuuang lakas ng tribo.
Ang ilang natatanging goblin ay umabot sa level 18 na may mataas na stats. Pinagsama pa ito sa simpleng bakal na sibat at armor, kaya may kabuuang lakas silang 250. Gayunpaman, ang pinagsama-samang lakas ng elf tribe ay mas mataas pa rin. Ito ang nagdulot ng pag-aalala kay Lin Tian. Alam niyang delikado ang labang ito, kaya't nais niyang maghanda ng husto. Ginamit niya ang simulation system para makahanap ng epektibong paraan ng pag-atake. Nagsimula ang simulation, pinangunahan mo ang isang malaking hukbo ng goblin para lusubin ang elf tribe. Sigurado ka sa tagumpay, pero nambush kayo ng mga elf. Nahulog ang goblin army sa bitag at napuruhan ng mga pana. Ikaw ay nahuli ng leader ng elf at ibinitin sa demon forest bilang babala sa ibang goblin. Resulta ng simulation, akala mo'y perpekto ang plano, pero ito'y kontrolado ng iba. Score: 0. Walang gantimpala. Matapos ang simulation, napansin ni Lin Tian ang pariralang, kontrolado ng iba. Sa una, hindi niya maintindihan, pero mabilis niyang napagtanto na may nagmamanman sa kanyang tribo, ang mga elf. Pumikit si Lin Tian at nag-concentrate. Sa tulong ng enhanced na pandinig at pang-amoy ng goblin, naramdaman niya ang kakaibang mga tunog. Sa di kalayuan, natuklasan niya ang kakaibang galaw. Samantala, pabalik na ang mga elf sa kanilang tribo, pinangunahan ni Kasana. Hindi siya makapaniwalang ang goblin tribe ay magtatangkang salakayin ang kanila. Sa una, nagdala siya ng grupo para lipulin ang mga goblin, pero nang makarating sa kampo, natuklasan niyang lubos na nagbago ang mga ito. Lalo na nang marinig niya ang mga plano ni Lin Tian, gusto niyang bumalik agad at iulat ito sa kanyang ina. Pero huli na, nadiskubre sila, at nagsimulang lumipad ang mga palaso papunta sa kanila. Ngayon, nakahandusay si Kasana sa lupa, sugatan at takot. Palibot niya ay mga katawan ng ibang elf. Sa di kalayuan, paparating sina Lin Tian at ang ibang goblin, may mga nakakatakot ng ngiti sa kanilang mga mukha. Masaya silang nakahanap ng buhay na elf. Sinubukan ni Kasana na tumakas, pero hindi niya magawang tumayo. Ang sugat ay tila kakaiba, parang may lason ng palaso. Lumapit si Lin Tian at nagulat kung gaano kadali nilang nahuli si Kasana. Sinabi niyang dumating ito sa tamang pagkakataon. Malamig niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hulihin ang lahat ng elf. Nagising si Kasana dahil sa hindi kilalang likido. Basang-basa ang kanyang katawan, at kitang-kita ang kagandahan ng kanyang hubog. Ang kanyang malabong mga mata ay parang nagbibigay ng masasamang imahinasyon. Tinitigan siya ng mga goblin na puno ng pagnanasa. Pero bago pa makilo sa mga ito, hinawakan siya ni Lin Tian. Alam niya ang di maitatangging alindog ng katawan ni Kasana, na nagbigay ng matinding sigaw sa mga goblin. Nanginginig si Kasana, pilit na pinapakita ang tapang. Tinawag niya si Lin Tian na duwag at inangkin niyang prinsesa siya ng mga elf. Tinanong niya kung bakit niya nagawa ang kidnapin siya at takutin ang kanyang mga tao. Sinabi ni Kasana na ang kabaitan ng kanyang ina ang dahilan kung bakit buhay pa si Lin Tian at ang kanyang mga goblin, dahil matagal na sana silang nilipol. Binalaan niya ito na kapag ginalaw siya, wawasakin ng Elf Queen ang lahat ng goblin. Ngumisi lamang si Lin Tian sa kanyang mga banta. Ibinagsak niya si Kasana sa lupa at kinutya ang sinasabi nito tungkol sa kabaitan ng Elf Queen. Ang mga goblin sa paligid ay tumawa rin kasabay ni Lin Tian. Itinuro niya ang isang goblin at sinabi na ang narinig niya mula sa kanyang tauhan ay salungat sa sinabi ni Kasana. Ayon kay Lin Tian, maaaring hanggal ang kanyang mga tauhan, pero hindi sila nagsisinungaling. Sa takot na tingin ni Kasana, isiniwalat ni Lin Tian na alam niya ang totoong pakay nito, ang lipulin ng lahat ng goblin sa kagubatan. Sinabi ni Lin Tian na ang Elf Queen ay gustong panatilihing buhay ang ilang goblin, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa ibang dahilan na hindi na niya itatanong pa. Idineklara niya na ngayong gabi ay haharapin niya ito. Inutusan niya ang mga goblin na kainin ang mga patay na elf at kunin ang kanilang mga kakayahan. Ang mga simpleng goblin ay sumigaw sa tuwa habang si Kasana ay nilamon ng takot. Simula ng pagtaksilan siya ng mga tao, naging malamig at malupit si Lin Tian sa kanyang mga kaaway, isang taktika upang mabuhay. Tinitigan niya si Kasana nang walang emosyon at inihayag na siya mismo ang haharap sa kanya. Si Kasana ay natulala, halos hindi makapagsalita, hanggang sa isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanya, umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang sistema ay nag-anunsyo na si Lin Tian ay umabot na sa level 30, nakakuha ng 50 HP, 10 strength, 10 defense, at mga kakayahan tulad ng invisibility at night vision. Sa nayo ng mga elf, mula sa bahay ng Reyna ay naririnig ang mga ungol ng kasiyahan at pagod.
Sa loob, ang Elf Queen ay nasasaktan, hindi dahil sa pisikal na sugat, kundi dahil hindi pa rin nasasapatan ang kanyang masamang hangarin. Nanghihinayang siya na hindi niya nahuli ang sapat na goblin noong nakaraan para gawing tonic para sa mga kalalakihan sa kanyang tribo. 3 lalaki ang nakahandusay sa paligid niya, pagod na pagod. Bigla niyang naalala si Kasana at tinanong kung nakabalik na ito. Mabilis na ipinaalam ng isang elf na si Kasana ay nasa misyon pa at hindi pa bumabalik kahit lagpas na sa inaasahang oras. Nagmungkahi siyang magpadala ng grupo para tulungan si Kasana, na magbibigay rin ng pagkakataong pumatay ng mas maraming goblin at palakasin ang kanilang kakayahan sa labanan. Binigyan siya ng reyna ng ganap na awtoridad upang magpadala ng tulong kay Kasana at patayin ang mga goblin. Ngunit isang boses ang pumukaw sa katahimikan, nagsasabing hindi na babalik si Kasana ngayong araw. Ang mga salitang ito ay nagdala ng matinding takot sa grupo, isang matinding pagkaunawa na sila'y inaatake. Ang isang elf na lalaki ay maghahanda na sanang bunutin ang kanyang sandata nang dumating ang matatalim na bakal na pana, na agad na pumatay sa kanya. Ang Elf Queen, sa tulong ng kanyang kakayahan at swerte, ay nahuli ang isang pana, pero natakot siya sa biglaang paglitaw ng mga goblin sa kanyang tahanan. Pumasok si Lintian at ang kanyang mga goblin sa pamamagitan ng bintana. Ipinahayag niya na nahuli na niya si Kasana at malapit na itong magdala ng kanyang anak. Tinawag niya ang Elf Queen na Biyenan, sinasabing pamilya na sila ngayon. Nadismaya ang Elf Queen sa mga salitang yun. Galit na galit siya at gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ni Lintian sa kanyang anak. Nagkunwari si Lintian na walang emosyon, nagpapanggap na hindi niya alam ang pinag-uusapan ng reyna. Ang kilos na ito ay nagpasiklab ng matinding galit sa Elf Queen. Nagmamadali siyang umatake kay Lintian. Pero dahil sa kanyang labis na pagod matapos ang gabi kasama ang 3 lalaki, ang kanyang atake ay parang laro ng bata lamang kay Lintian. Sinabi ni Lintian na napapalibutan na ang buong elf tribe at kung susuko ang reyna ng maayos, maaari niyang isaalang-alang na tratuhin sila ng mabuti. Bumagsak ang reyna sa sahig, nakakaramdam ng pamamanhid sa kanyang katawan. Hindi niya magawang bumangon. Ipinaalam ni Lintian na ang pana na nahuli niya kanina ay may likidong galing sa goblin na mabilis magdudulot ng paralisis kapag nadikit. Sinubukan ng reyna na bumangon sa galit, pero ang kanyang katawan, basang-basa ng pawis at walang saplot, ay naging isang nakakaakit na tanawin. Habang nakikita niya ang kanyang biktima na nagpupumiglas, naramdaman ni Lintian ang pagkaakit. Sinabi niya na alam niyang ginagamit ng mga elf ang puso ng goblin bilang pampasigla. Nagulat siya na ang mga elf, na itinuturing na mataas ang moralidad, ay magagawa ang ganoong kababuyan. Hinulaan niya na hindi kailanman naisip ng reyna na darating ang araw na ang mga goblin na kanyang hinamak ay babalik para maghayganti. Narinig ng Elf Queen ang mga salitang yun at lalo siyang natakot. Napagtanto niya na ang goblin sa harap niya ay ang kakaibang nilalang na binanggit ni Kasana noon. Dumating sa silid ang mga sigaw at paghingi ng tulong mula sa labas. Tinanong ng reyna kung ano ang nangyayari. Tumawa si Lintian at sinabing nagsimula na ang labanan. Hinayla siya ni Lintian patungo sa bintana at ipinakita ang eksena sa ibaba. Sa ibaba ng Elf Village, makikita ang apoy na naglalagablab. Nagaganap ang digmaan. Pinapatay ng mga goblin ang mga elf. Ang mga elf ay sumisigaw at nagmamakaawang huwag silang hulihin ng mga goblin. Ang Elf Queen, na nababalot ng pag-aalala at takot, ay nagtanong kay Lintian ng isang katanungang puno ng kawalang pag-asa. Tinanong niya kung ano ang ginawa ng mga goblin sa kanyang tribo. Ipinaliwanag ni Lintian na hindi hamina ang lakas ng mga elf. Ang problema ay lumakas ang goblin tribe, at wala na silang pag-asa sa pagtutol. Sinabi niya na noong mas malakas ang mga elf, nilipol nila ang mga goblin. Ngayon na mas malakas ang goblin, likas lamang na sila naman ang lumipol sa mga elf. Sinabi niya sa Elf Queen na tanggapin ang realidad at gumawa ng mabilis na desisyon upang mabawasan ang pinsala. Lumapit si Lintian at bumulong sa kanyang tainga na kailangan pa niya ng mas malalakas na mandirigma kaya pababayaan niya itong mabuhay. Kung ang iba sa kanyang tribo ay mabubuhay, nakasalalay yun sa desisyon ng Elf Queen. Kinaumagahan sa tribo ng goblin, mataas ang araw at puno ng liwanag ang kalangitan. Ang tanawin ay hindi kapani-pani walang ganda. Sa gitna ng tagpong ito, nagkita sina Kasana at ang Elf Queen. Masaya si Kasana na makita muli ang kanyang ina, pero ngayon ay bihag na sila. Wala siyang nakikitang pag-asa para sa kanilang hinaharap. Niyaakap siya ng Elf Queen at humihingi ng tawad dahil minaliit niya ang lakas ng mga goblin. Hindi niya akalain na malalampasan ng goblin ang mga elf ng ganito.
Sa ngayon, tanging kababaihan at mga bata na lang ang natitira sa tribo ng goblin. Wala na silang kakayahan para ipagtanggol ang kanilang sarili at protektahan ang lahi ng mga elf. Napagtanto ng reyna na sila ngayon ay mga alipin na lamang. Mula ngayon, maaari na lang nilang subukang mabuhay sa ilalim ng pamamahala ng goblin tribe. Hiniling ng reyna kay Kasana na huwag sumuko ng pag-asa. Biglang lumitaw si Lin Tian sa tabi ng kulungan. Sinabi niyang maghintay na lang ng maayos ang dalawa at magkaanak para sa kanya. Sisiguraduhin niyang magkakaroon sila ng sapat na pagkain, pero kung magdudulot sila ng problema, papatayin niya sila ng walang awa. Ang Elf Queen ay naging masunurin. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sinabi niyang naiintindihan niya ang utos ni Lin Tian, pero may isa siyang hiling. Tuldok, habang tinitingnan ng mga batang elf na inosenteng naglalaro kasama ang mga batang goblin, sinabi ng Elf Queen na mga anak niya ang mga yon. Nakiusap siya kay Lin Tian na hayaan siyang alagaan ang mga bata. Alam niyang dating tao si Lin Tian, at nauunawaan nito ang koneksyon sa pagitan ng isang ina at ng kanyang mga anak. Sandaling nag-alinlangan si Lin Tian sa hiling ng reyna. Sa parehong oras, nagpakita rin ng system ng isang mission, ang Motherly Love Mission. Habang nag-iisip, dumating si Gobo at sinabi kay Lin Tian na hindi niya kayang alagaan ang lahat ng bata mag-isa. Sinabi niyang mas mabuting hayaan na lang ang reyna na tumulong sa pag-aalaga sa mga bata. Naiintindihan ni Lin Tian na ang mga bata ay ang kinabukasan ng Goblin Tribe. Kapag lumaki ang mga ito, lalakas pa ang tribo. Sa huli, pumayag si Lin Tian sa kahilingan ng Elf Queen. Sa oras na ito, sinuri rin ni Lin Tian ang kanyang lakas. Natugunan na niya ang mga kinakailangan para sa pag-upgrade ng kanyang sarili. 20 sa dugo, 30 sa lakas, at 3 sa depensa. Nagulat si Lin Tian nang makita niyang natugunan na niya ang mga kondisyon para sa upgrade. Ang natitirang stats ay automatikong na-convert sa attribute points. Malumanay siyang ngumiti at nagdesisyong ipagpatuloy ang pagpapalakas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsiping sa mas malalakas na babae. Ang kasalukuyan niyang lakas ay sapat na upang hominin si Lore. Matapos manganak ang mga elf, magtutungo siya kay Lore upang maghiganti. Mabilis na lumipas ang 1 buwan sa kampo ng goblin. Dumagundong ang iyak ng mga sanggol. Ang unang batch ng mga bata ay isinilang. Sa isang milagro, lahat ng isinilang na bata ay may anyo ng goblin. Ang kanilang kapangitan ay ikinagulat at ikinadismaya ng kanilang mga ina, na tumangging tanggapin ang mga ito bilang sariling anak. Pero ayos lang yon. Ang mga goblin ay likas na may pambihirang sigla. Nais ni Lin Tian na malaman kung ilan ang ipinanganak. Matapos magbilang sandali, sinabi ni Gobo na may humigit kumulang 30 hanggang 40 bata ang isinilang. Naputol ang kanilang usapan nang marinig ang sigaw ni Gan, na nagdulot ng pag-aalala kay Lin Tian. Buntis si Gan ng kanyang anak, kaya't mabilis na nagtungo si Lin Tian sa lugar ni Kasana at ng Elf Queen. Si Kasana ay malapit ng manganak. Ang Elf Queen ay nasa tabi niya, puno ng pag-aalala at nagbibigay ng lakas ng loob kay Kasana. Pero tila may problema sa panganganak nito. Pagkakita kay Lin Tian, agad na nakiusap ang Elf Queen na tulungan si Kasana dahil ito ang unang beses na manganak ang kanyang anak. At tila malapit na itong mamatay. Alam ni Lin Tian ang nangyayari. Inutusan niya si Gobo na tulungan siya sa pagluwal kay Kasana. Sa kanyang mga kilos, nagulat ang Elf Queen na may alam ang isang goblin tungkol sa ganito. Pero si Kasana ay galit na galit. Sinabi niyang umalis si Lin Tian at huwag siyang hawakan. Nagalit si Lin Tian at inutusan siyang manahimik dahil ito ay kanyang anak. Matapos ang ilang sandali, natapos ni Lin Tian ang trabaho, at hindi na nanganganib ang buhay ni Kasana. Pinuri ni Gobo si Lin Tian bilang isang napakahusay na tao dahil sa kanyang pagligtas kay Kasana, pero sinabi ni Lin Tian na isa lang itong simpleng bagay. Si Kasana ay kasalukuyang natutulog dahil sa sobrang pagod, napapaligiran ng mga batang goblin. Pero biglang may nangyari, isang sigaw ang pumukaw sa atensyon ni Lin Tian. Sa direksyong yon, isang magandang elf na kakapanganak lang ang nakatali. Sa tabi niya, may 2 adultong goblin. Plano nilang mag-anak kasama ang elf kahit na mahina pa ang katawan nito. Pero ang kanilang ginawa ay nagdulot ng kapahamakan sa kanila. Pinatay ni Lin Tian ang isa sa mga goblin. Sa takot, tumakas ang isa pa. Galit si Lin Tian dahil nagbigay siya ng utos na ang lahat ng elf na nanganak ay dapat bigyan ng panahon upang makabawi sa kalusugan. Sinabi niya na sinumang lalabag sa utos na ito ay pagbabayaran ito ng kanilang buhay. Muling nagbigay ng utos si Lin Tian. Simula ngayon, ang pagkain ng mga elf ay madaragdagan ng 1 mansanas.
Ang mga aksyong ito ay nagdulot ng respeto mula sa Elf Queen. Sinabi niya na iba si Lin Tian kumpara sa karaniwang goblin. Pero para kay Lin Tian, isa lamang itong normal na kilos. At mas magiging masunurin ng mga elf kung mas maayos ang trato sa kanila. Matapos ang isang abalang araw, sinimulan ni Lin Tian ang paggawa ng simulations para makakuha ng points mula sa system at ipalit sa mga bagong teknolohiya. Ang kasalukuyang kwento ay Goblin's Revenge. Sa nilalaman nito, naghirap ka at nabihag ang tribo ng elf. Nabuntis mo ang lahat ng elf, at pagkatapos ng ilang buwan ng pagbubuntis, nagsilang sila ng mga anak na may mas malalakas na attributes kumpara sa karaniwan. Napagtanto mong lumakas ang tribo, kaya't nagdesisyon kang maghiganti kay Lore at sa iba pa. Plano mong bumalik mag-isa sa village at hanapin ang kinaroroonan ng Lore Knights. May tatlong sitwasyon na maaaring pagpilian ni Lin Tian. Isa, kumilos mag-isa at subukang patayin si Lore at ang iba pa, 50 points. Dalawa, pamunuan ng mga goblin at lusubin ang buong village upang burahin ito sa mapa, 30 points. Tatlo, maghintay ng mas tamang pagkakataon at patuloy na obserbahan, dahil iniisip mong hindi pa ito ang tamang panahon para sa paghihiganti, 10 points, habang nakaupo sa tabi ng apoy, patuloy na nag-isip si Lin Tian. Nagtatanong siya sa sarili kung dapat bang agad siyang maghiganti. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.